Magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin at welcome po tayo dito po sa Remo Philippines, live po dito po sa Facebook. Muli po ay kamusta po ang bawat isa? Tayo po ay kakatapos po natin mag-camp at naniniwala po ako na tayo pong lahat ay na-blessed at nabusog po ng salita ng Panginoon. Amen po. Noong mga nakaraang araw po, na-review po sa atin ni Pastor Sarsi at Pastor Ruben yung mga ilan sa mga napag-aralan po natin nitong nakaraang camp. At ngayon po, patuloy po nating sasariwain muli ang ano ba ang mga sinabi ng Panginoon sa atin. Amen po. Dito po sa magazine, simulan po natin dito po sa magazine ay marami po tayong natutunan. Amen po. Marami pong tinuro ang Panginoon dito po sa magazine. Pero kuha po tayo ng ilan lang sa i-review po natin. Dito po sa How You Can Be Led by the Spirit of God. Ito po yung title po ng magazine po natin. At praise the Lord po, tinuro po sa atin yung mga pangitain o visions. Amen po. At meron daw po palang tatlong uri ng visions. Ang una po rito ay yung spiritual visions. Na kung saan ay ito pong spiritual visions ay bukas po ang ating mga spiritual na mata. Kagaya po ng nangyari kay Pablo, amen po, nung na-encounter po niya ang Panginoon. At dito naman po sa sumunod ay yung pangitain o visions na ang tawag po ay trance. Na kung saan po itong trance ay yung mga physical na sentido po natin, yung physical po na pakiramdam natin ay nawawala. Amen po, ibig sabihin parang unaware ka. At ang tanging yung espiritu mo ay nakapasok dun sa mga bagay na patungkol sa espiritu, sa spiritual world na kung saan ay nakafocus ka dun sa spiritual na mga bagay. Yun na lang yung nakikita mo, hindi mo na nararamdaman yung mga physical na senses mo. Amen po. Yung mga hindi ka na aware dun sa paligid na nangyayari sa'yo. Na kung saan ay nangyari to kay Pedro. Amen po. At yung pangatlo po ay yung open vision na kung saan ay yung physical senses mo ay nararamdaman mo, yung nangyayari sa paligid mo ay aware ka, at physical na mata ang ginagamit. Kumbaga, nagkaroon ka ng pangitain na gamit ang physical na mata. Amen po. At napaka-blessed po natin at ito'y nalaman natin. Amen po. Pero nire-remind po tayo ng Panginoon na kahit pala hindi mo i-desire o hindi mo hilingin ang mga visions o pangitain, ay normal na mangyayari sa atin, normal na dumarating. Kaya nga po, ang paalala sa atin ng Panginoon ay makontento po tayo sa kung ano ba yung guidance sa atin ng Panginoon. Amen po. Minsan po kasi tayo, nakabase tayo sa mga panaginip natin o mga visions. Pero ang sabi po niya dito po sa magazine ay kung dumating man ang mga visions na ito, kung dumating man ang mga pangitain na ito, ay maging mapagpasalamat tayo. Pero ang sabi po niya ay bumase pa rin tayo dun sa inward witness. Ano ba ang sinasabi po sa atin ng Panginoon? Amen po. Dapat, sabi niya, kapag sa visions ay naaayon pa rin sa Word of God. At kung hindi na yun naaayon sa Word of God, maaaring hindi galing sa Panginoon, hindi totoo yung visions po na nangyari po sa atin. Amen po. At ang sabi po niya dito ay kailangan matrain po tayo, matrain natin, ma-develop po natin yung espiritu natin, yung espiritu mo. Bakit po? Kung train at na-develop po natin ang espiritu natin, yung inward witness po natin ay magiging totoo. Amen po. At ilan po dito ay paano ba sanayin ang ating espiritu o paano ba i-train? Ang una po dito ay sabi niya ay i-meditate mo, pagbulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Amen po. Yung pangalawa ay pagsasagawa ng salita ng Diyos. Yung pangatlo ay pagbibigay ng priority o prioridad, yung inuuna mo palagi yung salita ng Panginoon. At yung panghuli po ay ang agad na pagsunod sa tinig ng iyong espiritu. Ito po ay 4 na bagay na kung paano sanayin natin o i-train natin, i-develop natin ang ating espiritu para nang sa gayon ay yung inward witness mo, yung tinig ng Panginoon ay mabilis nating mapakinggan, maging buhay sa atin. Amen po. Malinaw po na binabanggit dito sa 4 na bagay
na kung saan para matrain at ma-develop ang ating espiritu. Kung susumahin po natin, makikita po natin ang sinasabi po niya rito ay yung salita ng Diyos. Ang sabi niya ay, huwag mong ihihiwalay sa iyong bibig. Amen po. Na kung saan yung pagbulay-bulayin pala sa salitang Hebreo, ang ibig sabihin ay ibulong. Na kung saan ang sabi niya ay ibulong sa iyong sarili. So salitain mo, pagbulay-bulayin mo, pag-aralan mo, pag-isipan mo ang salita ng Panginoon. Na kung saan minsan, binabanggit po natin na ay ang basic naman ng turo ng Word of God. Ang basic naman ng basic na yan, yung pagbabasa ng Bible. Pero kung titingnan po natin, kung pag-aaralan po natin, dun po sa magazine, malinaw na sinasabi niya na maging pundasyon natin yung salita ng Panginoon. Kasi kung may alam ka sa salita ng Panginoon, ay matututunan mong sumunod, makikita mo yung guidance agad ng Panginoon, ng Holy Spirit po sa atin. Kasi hindi pwedeng magkaiba yung sabihin na natin yung vision, yung mga panaginip, ano pa po ba, mga signs po sa atin, kung yan po ay kontra sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, salitain mo, pagbulay-bulayan mo, pakinggan mo, pag-isipan mo yung mga salita ng Panginoon. Sabi niya, huwag mong ihihiwalay sa bibig mo ang salita ng Diyos. Amen po. At ngayon po ay tinuro din po sa atin ng Panginoon yung pagiging successful na Kristiyano, yung nasasagot lagi ang prayer. Kasi madalas po na tayo minsan na, Lord, iiyak mo sa Panginoon, iiyak mo sa panalangin, yung mga hiling natin sa Panginoon, which is magandang bagay. Hindi naman po masama na kailangan talaga iiyak natin sa prayer, mahinog sa panalangin. Pero dito po sa camp na ito, ni-remind po tayo ng Panginoon na minsan dumarating ang time na hindi yung sa pag-iyak, kundi yung by faith na makukuha mo yung panalangin mo. At ilan po dito ay yung mga ugali ng successful na Kristiyano na nasasagot ang prayer. At number 1 po dito ay yung mapag-confess. Amen po, ni-remind po tayo ng Panginoon sa yung mapag-confess ka kapag may hinihiling ka sa Panginoon. Palagi mong sinasabi. At kapag nagko-confess po tayo, hindi pwede na may any negative words na lalabas sa bibig natin. Kasi makokontra po niya yung kino-confess po nating positibo, yung kino-confess po nating sagot sa ating panalangin. Ulitin ko po yung number 1, na dapat attitude natin kapag po tayo ay gusto nating masagot ang prayer natin ay yung mapag-confess. Confess ka lang ng confess, salita ka lang ng salita kasi ang sabi ng Panginoon ay nakadepende sa labi mo yung gagawin ko sa iyo. Kung ano man ang narinig ko na pinag-uusapan niyo, ano man ang lumalabas sa bibig mo, yun ang gagawin ng Panginoon. Amen po. Doon po sa number 2 ay ang sabi niya dito, isang ugali na kung saan ay dapat nating ugaliin para masagot ang panalangin natin ay yung number 2 ay mapag-expect. Yung palagi kang nag-aantay. Ang sabi po niya ay earnest expectation. Yung sobrang eagerness mo na dumating yung panalangin mo. Abang-abang mo. At ang description nga po niya dito ay yung outstretched neck. Amen po. Yung palaging nakatanaw ka. Naalala ko po dito, yung isang alaga po namin dito, yung mayroon po kaming alaga, si Haru, yung puting aso. Sa mga may alaga po dyan, pansinin po natin. Si Haru po, kapag umaalis kami, napapansin namin, walang ibang ginawa kundi nandito siya sa terrace. Yung liig na ang haba-haba na parang nag-abang-abang po niya kami. One time po, tinesting po namin siya, umalis kami. Naglakad lang kami. Tapos nung pabalik na po kami, nagtago kami doon sa may puno, dito sa may bahay. Yung kung saan hindi niya kami makikita, napaparating. Tinitingnan po namin siya, ano kayang itsura ni Haru pag wala kami at pag umalis kami. Nakita po namin na nakasilip lang siya doon sa terrace na ang haba-haba ng liig niya. Palingon-lingon siya at kada may dadaan na tricycle, kada may darating na tao, kada may sasakyan, nakasilip po siya, nag-aabang po siya sa amin. At nung nakita na nga po niya kami, talaga namang yung saya niya ay hindi mo ma-explain. Ibig ko pong sabihin yung outstretched neck, yung liig niya talaga namang akala mo kada may darating, kada may marinig siyang ingay, akala mo kami. Yung abang-abang ka niya. Yun po ang sinasabi ng Panginoon na ni-remind po niya tayo na dapat pala ganun din po tayo kapag mayroon po tayong inaantay na sagot sa panalangin natin. Yung abang-abang mo, yung antay-antay mo, yung palagi ka nag-e-expect na baka yan na, baka sila na.
Yung alaga po namin ay ganun, baka sila na. Siguro po kung nagsasalita lang yun, baka todo confess din po siya na ay baka sila na, baka ito na yun, baka ito na sila, baka dumating na sila. Amin po mapag-expect. Doon po sa pangatlo ay, sabi po ng Panginoon ay, nire-remind po niya tayo sa isang ugali na dapat meron tayo, ay yung mapagpatawad. Amen po, madami pong verse sa Bible ang nagsasabi na dapat po tayo ay mapagpatawad. At ang binanggit nga po dito ay dapat po tayo ay quick to believe and quick to forgive. Kung gaano ka kabilis maniwala sa salita ng Panginoon, ganun ka rin kabilis maniwala na ganun kabilis ka rin na magpatawad. Amen po. Yung kapag may ginawa sa'yo o na-offend ka, mabilis mong alisin kasi ang Panginoon ang unang number 1 example sa atin sa dami ng mali natin. Pero kailanman hindi siya nag-record. Amen po, nagpatawad siya at binigyan niya tayo ng maraming chance na makapagsimula sa paglilingkod po sa Kanya. Amen po. At dito po ay napag-aralan din po natin dito po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2. Basahin ko po, tinalukuran namin ang mga kahiyahiya at patagong gawain. Hindi kami nanlilinlang at hindi namin binabaluktot ang salita ng Diyos. Pawang katotohanan ang pinapangaral namin. Alam ito ng Diyos at malinis ang aming konsensya sa harap ng tao. Ang pinupuntos po dito ay napag-aralan po natin ay yung faithfulness natin. Amen po. Nabanggit po noong camp na hindi pwedeng datnan ka ng Panginoon, hindi pwedeng dumating ang Panginoon o mag-expect ka na mag-rapture, ganyan, pero hindi natin na-exercise yung katapatan natin, yung faithfulness natin. Amen po, marami po sa atin, matiyaga po tayo, masunurin po tayo, mabait po tayo, pero ang sabi po ng Panginoon ay hindi pwedeng hindi ka faithful. Hindi pwedeng wala ka nitong katapatan na to. Amen po. At tinuro rin po sa atin yung part na yung naging kaibigan mo pa ba ang Panginoon? Doon sa pagtahak mo sa ministry po natin, kaninong pangarap pa ang tinatahak mo? Na-remind po tayo ng Panginoon na patuloy na i-assess ang sarili natin kung yung tinatahak ba natin ay yung pangarap pa rin ng Panginoon o yung pangarap na lang natin. Nakalinya pa po ba tayo doon sa pangarap ng Panginoon? Ano po ba ang takbo ng isip natin? Ang takbo ba ng isip mo ay takbo pa rin ng isip ng Diyos? Ang takbo ba ng isip ng Diyos andun pa rin sa isip-isip mo yung kung ano ang gusto ng Panginoon? O yung gusto mo na lang? Amen po. Maging kaibigan po natin ang Panginoon. Minsan, nagiging Panginoon natin siya, pero napag-aralan din po natin yung camp na iba kapag kaibigan mo rin ang Panginoon. Nasasabi mo sa Kanya ang lahat, panatag ka sa Kanya, at nasasabi niya sa iyo, open lang yung mind mo, open ang heart mo na sa araw-araw, kausap mo ang Panginoon. Amen po. Kadalasan po, nawawala po ang faithfulness natin kasi nakabase na tayo dun sa mga bagay na nakikita natin o kaya sa mga bagay na nararamdaman natin. Marami na tayong problema. Pinupuno na yung isip natin ng pressure. Problema sa pamilya, problema sa ministry, problema po sa personal, at kanya-kanya po tayo ng pressure sa isip. Amen po. Pero pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na kapag dumating ang time na yon, iwasan po natin na magtanong sa Panginoon na bakit ganito Lord, bakit ganito? I-check po muna natin, ang sabi niya ay kung nakasaksak ka pa ba sa Panginoon? Nakakonekta ka pa ba sa Panginoon? Kasi baka hindi na po tayo nakakonekta. Masyado tayong busy doon sa kingdom, pero nakalimutan natin yung king. Masyado tayong naging abala, naging priority yung ganito, kailangan sunduin si ganito, i-follow up si ganito, magsulwin, hindi masama kasi yun ang number 1 na utos ng Panginoon. Pero tinuruan po tayo nung camp na nakakonekta ka pa rin ba doon sa king? Hindi lang doon sa kingdom, kundi doon sa king. Nakasaksak ka pa ba rin ba sa Kanya? Maayos pa ba ang connection mo sa Panginoon? Amen po, dahil hindi po palibhasa nasa ministry ka na, nasa posisyon ka na, lahat po tayo naglilingkod sa Panginoon. Hindi po tayo exempted doon sa pressure, doon sa problema, doon sa gusto mo nang give up. Pero sa mga time na yon, ang sabi po sa atin noong camp, wag po tayong mag-question sa Panginoon, kundi nakakonekta ka pa ba sa Panginoon? At unti-unti, kumonekta ka sa Panginoon. At isa po dito ay yung sinasabi sa atin palagi na naging panalangin ni Jesus bago siya ipako sa krus, yung consecration.
kailangan palaging nakatalaga ang sarili mo sa Panginoon. Nagmi-ministry ka, naglilingkod ka sa Panginoon, pero ang tanong, nakatalaga ba ang buhay mo sa Panginoon? Maaaring naglilingkod ka, maaaring sumusunod ka sa pastor mo, sumusunod po tayo sa mga programa, pero nakatalaga po ba talaga ang buhay natin sa Panginoon? Nakasaksak ka ba talaga sa Panginoon? Amen po. Bago po ako magtapos, meron po akong isang ikikwento sa inyo na meron po tayong isang kasamahan na kung saan ay hindi niya nararamdaman na gusto niyang mag-camp. Ngayon po, na-follow up siya ng mga pastor niya, pastor po natin, pero ayaw po talaga niya mag-camp. Paiksiin ko po yung kwento, ang sabi po niya, yung isang kapatid ko na lang po ang magka-camp. Eh ngayon, dahil makukulit po, tayong mga taga-Rema, di ba, makukulit po tayo, mga pastor po natin, mag-camp ka, kailangan mo mag-camp. Nag-camp po itong batang ito. Pero pagdating po sa camp, ang sabi raw niya sa Panginoon, Lord, anong itatanong ko sa'yo? Ano bang dapat kong malaman? Kasi gulong-gulo po ang isip ko, yun ang salita niya. At tinetestify niya sa amin, sabi niya, gulong-gulo ang isip ko po. Hindi ko alam kung anong unahin kong tanong sa Panginoon. At ang lumabas daw po sa bibig niya nung nag-unang altar calling, lumapit siya sa harap, ang lumabas po sa bibig niya, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, pagkakatiwalaan mo pa rin ba ako? Pagkakatiwalaan mo pa rin ba ako? Kasi sa dami raw ng isipin niya, sa dami ng problema niya, lumayo siya sa Panginoon. Nag-a-attend siya sa church, pero lumayo siya sa Panginoon. Pero alam niyo po ang sagot ng Panginoon sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pagkakatiwalaan pa kita, at mas malaking ministry pa ang ibibigay ko sa iyo, basta magpatuloy ka lang sa paglilingkod. At kinikwento po nitong batang ito, nitong kasama natin na ito, naiyak siya ng iyak, napuspos siya, at ang sabi niya, naramdaman ko po, na sa kabila ng dami kong problema, ang dami kong tanong sa Panginoon na bakit nangyayari po itong problemang ito sa amin. Handa pa rin po pala ang Panginoon na sumagot, handa pa rin po pala ang Panginoon na yakapin ako. At ang sabi pa po niya, naramdaman ko po na pinatawad ako ng Panginoon nang walang halong panunumbat sa lahat ng ginawa ko sa Kanya, sa lahat ng pag-question ko sa Kanya. At hindi lang po niya ako nilinis, ang sabi po niya, kundi pinagkatiwalaan pa po niya ako ulit. Sabi po niya ay sobra po akong nabibless sa camp na ito. Kasi kahit nandun na po ako sa paglilingkod, minsan dumadating ang time na problema, kine-question ko ang Diyos, pero andun pa rin ang pag-abot, ang pagpapatawad ng Panginoon. At muli, malinaw po sa akin ang sabi niya, na sa camp po, ang sabi ng Panginoon, pagkakatiwalaan kita ulit at bibigyan pa kita ng mas malaking ministry, basta magpatuloy ka, sasamahan kita. Amen po. Ang sabi po dito sa team ng camp natin, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Ibig sabihin, gusto ng Panginoon na malapit na siyang dumating, gusto ng Panginoon na mamuhay po tayo ng banal, kalugod-lugod sa Kanya. Darating ang problema, darating po ang bagyo, pero always bumalik ka lang doon sa Hari, doon sa tatay mo, doon sa Panginoon mo, kumonekta ka lang uli, sumaksak ka lang uli, at ang Diyos ay hindi madamot sa Kanyang presensya. Amen po, at patuloy lang po tayo na mag-expect ng mga gagawin pa ng Panginoon sa buhay natin. Amen po. Sige po, minsan pa po tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, patuloy o Diyos na nagpapasalamat kami sa mga bagay na naituro mo sa amin sa camp na ito. Patuloy na bigyan mo kami ng puso na maamon, na marunong sumunod sa mga bagay na narinig, sa mga bagay na natutunan namin. Hayaan mo, O Diyos, na may apply namin ito. Hindi namin kaya ng kami lang. Hindi namin kaya kung sariling isip at sariling lakas lang. Kaya hinihiling namin ang pagsama mo sa amin. Dahil sa iyo, Panginoon, may lakas kami na isagawa ito. Dahil sa iyo, may lakas kami na magpatuloy sa mga bagay na pinapagawa mo sa amin, sa pinapamisyon mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa pag-aaral ng salita mo. Natututo kami kung paano kami magtagumpay, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin namin. Patuloy mong ingatan ang bawat isa. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli po, patuloy po tayong makinig ng mga salita ng Panginoon dito po sa Rema Philippines. Mag-ingat po tayo at patuloy po na panatilihin natin ang kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Muli po, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. God bless po.